Sorry. Napagpalang araw po sa lahat. Gising na po ba kayo? Nagpatayo po ang lahat? Kamusta po kayong lahat? I-declare natin, kamusta po kayo? Amen. Sabihin niyo sa katabi niyo, ako yun. Sinabang to, dadako na tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa awit 136, verse 1 to 9. Ako po muna. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. 2. Sa kanya kasalanan sa Diyos sa Diyos at pakitang kaya Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. 4 po. sa kanya ginagawa mo ang sa mga lagi na napagablag sapagkat ang kanyang gandang ay magkabay nagman. Ito ang kalangitan kanyang ginawa ng buong kahusayan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. 6 po. Sa kanya ginawa ang kanyang gulaw sa kanyang maging kagandahan o kanyang kagandahan ay magkakailan. Siya'y lumikha. Siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. 8 po. Sabay-sabay po tayo sa 9. At kanyang nilinghang makamlaw kong gabi, bituin at buwan. Pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Papuri sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tinatawagan ko po Sister Sheila para sa opening prayer. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata at ituon po natin ating presensya sa ating Panginoon. Hallelujah. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa tanging pangalan ni Jesus, dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, tinataas ka namin sa aming buhay. Napakabuti mo, Panginoon, dahil sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Meron pa po kaming pribileyo ng sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, dahil hindi po biro ang buhay na pinagkakalob niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Una po sa lahat, Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, mga pagkukulang, mga nasabi na isip, nagawa, Panginoon, na hindi po kalugod-lugod sa iyo. Pagkalinisin niyo po ang bawat isa na banal at dugo ni Jesus upang maging marapat na humarap sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin, sa kabutihan mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa ngayong araw, pangunahan niyo po kami, samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo sa lahat ng aming mga ginagawa, lalo na po ang aming mga kapastoran, sila Pastor Bernard, Pastor Awi,
Pastor Evelyn, Pastor Tal, Pastor John, Pastor Kimpi, at lahat po ng mga members at mga kabataan. Patuloy niyo po kami bigyan ng wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo. Pagkalooban niyo po kami ng mga salita mo, Panginoon, na magiging isa sa buhay po namin ang lahat ng mga salitang maririnig namin ngayon, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga salita na mapapakinggan namin, Panginoon, upang may sa buhay po namin ito sa aming kapwa, sa aming pamilya. Maraming salamat po, Panginoon, sa privilege na makasambot pa sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Ganon din po, nilalapit ko rin po ang aming mga kapatid na nasa online. At yung mga kapatid namin na paparating pa lang, tinatanggabayan niyo po rin po sila, Panginoon. At bigyan po ng magandang signal, mag-download sa mga online, Panginoon, upang makapakinig po sila ng mga salita. Balutin niyo po kami ng banal na dugo ni Jesus. Ang bawat isa, Panginoon, pati bawat sulok ng lugar na ito, Lord God. Samahan niyo po kami ng libo-libo mong anghel at winawakti po namin lahat ng hadlang upang kami makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan dahil kami po ay mananagumpay na sa tulong mo, Panginoon. Wala po kami magagawa kung wala po kayo sa aming buhay sapagkat ikaw lamang po ang nagbibigay ng pagpapala sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang gawain ito magiging matagumpay mula umpisa hanggang sa matapos. Sa pangalan ni Jesus at patnubay na niyo ba ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng isang malakas na Amen. Handa na po ba tayong magpuri para sa ating Panginoon? Handa na po ba?
Maraming salamat. Praise God. Amen. Morning. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pakisabi nga po, good morning. Good morning! Ayan. Sino po ang masaya ng church siya ngayon? Salamat sa Panginoon. So, marami na mga napaka-importante sa ating buhay na tayo is always victorious. Everybody say victorious. Victorious! Pagsabi nga po, victorious. Victorious! Maraming tao yung nakatalo. Sino naglalaro ng basketball tapos natalo siya? Natalo. Naglalaro kayo tapos natalo kayo. Ano ginagawa niyo pag natalo? Bawala, umiiyak. Diba? Nalulungkot, nadi-discourage. Amen po ba? So, kapag na-discourage na, wala na, finish na. Tama? So, all of us, lahat po tayo nakaranas ng pagkatalo. Ulitin ko po. Lahat po tayo ay nakaranas ng pagkatalo. Maaaring talo sa negosyo, talo sa trabaho, talo sa pamilya, talo sa pag-ibig, talo sa sakit na kiramdaman. At lahat tayo ay natalo doon. Amen? Masakit ang matalo. Sino dito natalo siya tuwa pa? Yes, natalo mo. Wala mag-celebrate ng isang taong natalo. Tama? Tama ba? So, naglalaro kayo, tapos natalo ka, hindi ka naman siguro matutuwa pag natalo ka, di ba? Tama? Hindi ka tatalo, natalo ako, natalo! Usually, kapag ikaw ay panalo, doon ka nagse-celebrate, doon ka masaya. Ha? So, alam niyo po ba, sa Bible, mayroong isang tao, isang beses lang siya natalo. So, ang topic natin ngayong umaga, unstoppable increase of victory. Unstoppable increase of victory. So, kapag sinabing unstoppable increase of victory, napakalaga na makita mo kung paano itong taong ito, isang beses lang siya natalo sa kanyang buhay. Hindi mo siya natalo kailanman sa kanyang buhay. At mga kapatid ni Pastor Bernard, maaaring ikaw, pumunta ka rito, marami kang talo sa buhay mo. O kaya, panalo ka na, pero kailangan mo pang dagdagan para mag-increase ang iyong panalo. Amen? Sino gusto manalo dito? Buksan natin yung Bible natin. Sabi po ganun sa Joshua chapter 12. Ako po sa 15, kayo po sa 16, 15. Ito ang utos na ibinigay ni Yahweh kay Moises na ibinigay naman ni Moises kay Josue.
tinupad ni Josue ang lahat ng inutos ni Yahweh kay Moises. Sinakop nga ni Josue ang buong lupang iyon at kaburulan at ang mga nasa paanan ng bundok at nasa hilaga ng timog, ang buong saklaw ng Goshen at ang tuyong bahagi sa katimugan nito, pati ang kapatagan ng Jordan, buhat sa bundok ng Halak, paahon sa Seir hanggang sa Baal-Gad, sa kapatagan ng Lebanon, sa may paanan ng bundok Hermon, ay nasakop lahat ni Josue at pinatay ang kanilang mga hari. Matagal din tinikman ni Josue ang mga bansang ito. Wala nakipagkasundo sa Israel kundi ang mga Hivita na nairahan sa Gibeon. Ipinahintulot ni Yahweh na mahigpit sila makipaglaban sa mga Israelita upang walang awa silang lipunin lahat at matubog ang kanilang mga lungsod ayon sinabi ni Yahweh kay Moises. Nang panahong ding iyon, sinalakay ni Josue ang lahi ng higante na tinatawag na mga Anaseo sa kaburulan ng Hebron, Debir, Anab, at lahat ng kaburulan ng Huda at Israel. Sila'y nilipon niya. Kaya't walang natirang Anaseo sa lupain ng Israel, sa Gaza, sa Gat at sa Aston lamang ang natirang ilan. Verse 23, sinakop pa ni Josue ang buong lupain iyon tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises at ipinamahagi ang bawat ipi ng Israel upang pagkiyatihan ang lahat ng bubuos sa bawat ito. Pagkatapos nito, namuhay ng mapayapa ang Israelita sa lupain iyon. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Nung namatay po si Moises, ay ang sabi ng Diyos, Joshua, ito yung iyong gagawin. Sasakupin mo ang buong lupain ng Kanaan. So, ibig sabihin, kapag sinabing sasakupin mo yung bayan ng Kanaan, na pagkasabihin sakupin mo, wala kang ikitira kahit isa. At ginawa iyon ni Moises, ni Joshua. Maganda ang pamamahala ni Joshua for 7 years. At yung buong promised land ay napasok at nakuha niya. Kasi sabi ng Panginoon, ito promised land na ito ay para sa iyo yan. Pasukin mo, kunin mo. Ibinigay ko na sa iyo yan. Parang ganito sinasabi ng Panginoon, Joshua, ito yung blessing. Kunin mo, sakupin mo yung blessing. Amen. Ibinigay ko na sa iyo yung blessing na yan. Pero sa loob ng blessing na iyon, ay may mga pagsubok na nagbabantay, may mga pagsubok na dapat mong kaharapin. May mga pagsubok na dapat mong labanan, at may mga pagsubok na hindi mo kaya basta-basta matatalo. Alam niyo ba mga kapatid, si Joshua, next slide, si Joshua po ay meron 31 kings na natalo. 31 kings siyang natalo. So, ibig sabihin, sa lahat ng laban ni Joshua, isang beses lang siya natalo sa panahon ni Akan. ...31 wins and 1 losses.
Ibig sabihin, sa bawat laban ni Joshua, nananalo siya. Amen? Sa bawat laban ni Joshua sa kanyang buhay, nananalo siya. Ulitin ko po. Sa bawat laban ni Joshua, ay nananalo siya. Pumunta tayo dito para mag-worship at mag-aral na salita ng Diyos. Amen? So dapat kayo, lahat ng bawat isa sa atin, at kahit nasa labas ay dapat nakapokus sa salita ng Diyos. Di ba? Lahat po tayo pumunta sa loob ng church, hindi para kay Pastor Bernard, hindi para sa pagkain o sa birthday ni Pastor Evelyn. Pumunta tayo sa loob ng simbahan para magpasalamat, magpuri, mag-aral, makinig na salita ng Diyos. Wala na pong iba. Ngayon, kung kayo ay hindi makikinig, umuwi na kayo. Uwi na. Pinagpuyatan, pinag-pray, pinag-fasting ang message, tapos hindi kayo makikinig. Hindi kayo sa basta. Hindi mo. Yeah? Anong objective mo? Bakit ka pumunta sa church? Para makikain? Para makipagkwentuhan? Pumunta ka rito sa church kasi mahal mo si Lord. Tama ba? Ipakita mo na mahal mo si Lord. Kung hindi, walis ka na. Kasi kaya gumawa ng Panginoon na magpupuri sa Kanya mula sa bato. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Kaya yung nasa labas po, makinig po kayo. Itigil po yung ginagawa sa labas kasi pinagandaan, pinag-fasting, pinagpuyatan, pinag-pray ang napakasagradong salita ng Diyos. Tindahan niyo po si Pastor. Awi. Makinig po. Kasi, pumunta tayo dito, wala naman ibang agenda eh. Tuloy mo, gumising kami ng 5:30 para mag-prepare, tapos magkwentuhan lang. Parang nakakabastos. Tulog na lang sana ako. Masarap matulog. Ha? Sarap matulog. Pero may takot ako sa Diyos at kailangan i-respeto ko ang Diyos. Kung wala kayong respeto sa salita ng Diyos, umuwi na kayo. Kayo mga bata. Wala kayong respeto? Ayan. Kahit isa lang na may respeto sa Diyos, masaya na ako. Kahit isang bata na may respeto at naggalang salita ng Diyos, ibibigay ko buhay ko. Pero kung wala kang respeto, umalis ka na. Hindi ako nagpaparami ng membro. Gusto ko magbago yung bawat isa. May kausap sa Pastor? Hindi mo? Ha? Hindi niya? Okay tayo ba? Okay lang, no? Ako nagpapaalis ako. Lumig ko, malaki yung pintuan, malaki bukas yung gate. Kasi gusto ko maging tapat sa Panginoon. Yes natin? Sana may kasama ako na tapat sa Panginoon. Na magbibigay galang, respeto sa gawain niya. Kahit pagod, kahit hinirap, kahit puyat, nagsasadya. Kasi mahal ko si Lord, ginagana pa si Lord. Okay ba? Love niyo pa ba si tatay, si Casby? Mahal niya si Casby? Ha? Sige.
Ito na ako. Ayan. So, third one, loss. Nagkaroon ng isang talo lang si Joshua. Ang tanong, paano siya naging matagumpay? Paano naging matagumpay si Joshua sa kanyang buhay? Napakahalaga na maintindihan mo para sa ganun, ang buhay mo, hindi ka palaging talo. O kaya panalo, talo, panalo, talo, panalo, talo. Intindihan niyo po ako? Di ba mas masarap kung laging panalo ka kaysa laging talo ka? Di ba? Number one. So, tinanong natin mga kapatid, how Joshua won his battle? Paano si Joshua nanalo sa kanyang laban sa buhay? Paano si Joshua nanalo sa kanyang buhay, laban sa kanyang buhay? Number one, mga kapatid. Number one, natin, speak the word of God. Speak the word of God. Sabihin mo yung salita ng Diyos. Ang sabi po ganon, Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate. Everybody say meditate. Everybody say mouth. Kapag sinabi mouth, ang ibig sabihin po ng mouth ay salita o bibig. Amen? Bibig. So sabi ng Diyos dito kay Joshua, si Lord na nagsasalita dito kay Joshua, Joshua, huwag mawawala sa iyong bibig ang salita ng Diyos. Okay? So ibig sabihin, dapat yung salita ng Diyos, hindi puro mura ang lalabas sa iyong bibig, hindi puro negative words ang lalabas sa iyong bibig, hindi puro reklamo ang lalabas sa iyong bibig, hindi puro wala ang lalabas sa iyong bibig, kung hindi ang dapat lalabas sa iyong bibig ay yung salita ng Diyos. Amen? Next slide. Ang sabi po ganon, yung word and meditate sa Greek at sa Hebrew, sapagkat yung Old Testament, isinulat po yan sa Hebrew. Isinulat po yan sa Hebrew. Na ang sabi, meditate, sa translation is hagay. Haga. O dauga. Pag pinasa po siya ng phonetics ay dauga. Nang ibig sabihin, numo, growl, utter, muse, muter, meditate, devise, plot, or speak. Speak or to murmur. So, ibig sabihin, yung Word of God ay dapat lumalabas sa bibig natin. So, yung Word of God dapat, imbis na PI ang lalabas sa bibig mo, dapat ang lalabas sa iyo yung salita ng Diyos. Which is, sa panahon ng pagsubok mo, hindi dapat reklamo ang lalabas sa bibig mo kung hindi salita ng Diyos. Naiintindihan niyo si Pastor? Okay tayo doon. Pakisabi sa kanong kapatid, ang dapat lalabas sa bibig mo ay salita ng Diyos. Amen. Tingnan niyo po ang sabi ni Jesus. Next slide. Sabi niya, sa bakit po? Hebrews 4:12. At sabi nga noon na sumulat ng Hebrews, for the Word of God is living and active. Yung salita ng Diyos ay buhay at active. Ano pa po? Sharper than any double sword. Napakatalas. Kaya minsan kapag binasa mo salita ng Diyos, tinatamaan ka nito kasi masakit. At kapag masakit ang kapatid, ibig sabihin may mensahe ang Panginoon sa iyo. At kapag nasasaktan ka pa, matuto kang magpasalamat sa Diyos kasi ibig sabihin may Holy Spirit ka pa, hindi ka pa manhid. Amen? Pero kapag hindi ka na nasasaktan ng salita ng Diyos, delikado ka, baka hindi ka ligtas. Baka hindi ka ligtas.
Di ba? Okay? No? Bakit di ka ligtas? Kasi hindi tumitimo yung salita ng Diyos sa iyo eh. Kino-correct ka, ayaw magpo-correct eh. Questionable yung kaligtasan mo. Kasi ang Word of God, tatama sa puso mo yan. Kapag tumama sa puso nyo, kailangan makonvict ka. At ang Holy Spirit, ito-convict ka niya, kailangan sumunod ka doon. Kasi kapag hindi ka sumunod sa conviction ng Holy Spirit, hindi ka ligtas. Ano yung conviction? Parang konsensya siya. Sino dito may konsensya? Yes, basta. Yeah? So, yung salita ng Diyos ay napakasakit sa iyong puso kasi meron tong talim. At tong talim na yan, hihiwain yung puso mo. At kapag nasaktan ka sa salita ng Diyos, kapatid, normal ka at pwede kang maligtas. Pero kapag hindi ka nasasaktan, may kalyo ang puso mo. Matigas ang puso mo. Ay, may problema ka. Hindi natin. Okay. Ano ang description niya? Sharper than any double-edged sword, piercing. Tumutusok until it divides soul and spirit. Yung kaluluwa mo at espiritu, pinaghihiwalay niya yan. Ano yung soul? Yung isip mo, yung espiritu mo. Yan. Ihihiwalay niya. Indihan natin. Diba? Joints and marrow as it judges the thought and purpose of the heart. So yung salita ng Diyos, ginajudge niya, kaya powerful yan. Kaya sabi ng Bible, no, huwag kaligtaan, lumalabas sa bibig mo dapat. Kasi ito yung weapon ni Jesus. Next slide. Ang sabi po ng Bible, dito po mga kapatid, no, si Jesus Christ po ay kinent ni Satan. Inukso ni Satanas. Sino po natukso kay Jesus? Satanas. Ano Satanas? Ano? Ano Satanas? Satanas. Sabihin mo. Oh, ikaw ka, isang ka. No? No, si Satanas. Nung tinukso siya, hindi niya sinuntok, hindi siya nakipaglaban. Hindi niya kumuha siya ng espada, hindi niya binaril sa Satanas. Hindi niya pinakain ng bawang. Hindi niya pinakain ng sibuyas. Ang ginamit ni Jesus Christ ay yung salita ng Diyos. Kaya dapat yung puso at isip natin ay meron laman ng salita ng Diyos. Lagi mong binabasa dapat ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po, paano niya kinalaban si Satan. Matthew chapter 4, verse 4. But he answered, Jesus answered, it is written. Saan niya naisulat? Nasusulat saan? Sa Deuteronomy chapter 4. Kasi sabi ni Satanas, Jesus, nagutom kasi si Jesus Christ kasi 40 days and 40 nights siya nag-fasting. Ilan days siya nag-fasting? 40. Wala siyang kinain. So kapag wala kang kinain, anong tendency na mo, ano mararanasan mo? Magugutom ka. Ngayon, dahil gutom ka, anong gusto mong gawin? Ano? Kakain ka. Eh, nasa bundok si Jesus Christ, nasa wilderness. Yung bato, naging kulay brown, mukhang pandesal. Mukhang ano daw? So sabi ni Satan sa isip ni Jesus Christ, Satan, sabi niya ni Jesus, sabi ni Satan, Jesus, gawin mo, inapay, ang batong ito. Ano ginawa ni Jesus Christ? Ni-rebuke niya. Paano rebuke niya? Yung salita ng Diyos. It is written, nasusulat. Ano sabi ganon? One must not live on bread alone, but every word coming out of the mouth of God. So, ibig sabihin, hindi lamang ang tao nabubuhay sa mga pagkain,
At tao di lamang nabubuhay saan? Sa Jollibee. At tao di lamang nabubuhay sa McDonald's. Kung hindi sa bawat salita ng Diyos o sinabi ng Panginoon dun sa Deuteronomy chapter 4, yun ang ginamit niya. Amen. Hindi niya pinalayas kagad, kundi ginamit niya yung Word of God as a weapon. Number 2, sabi gano'n, Jesus respond, it is also written, you must not tempt the Lord your God. Sabi gano'n kasi ni Satan, i-worship mo ko, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito. Ay bibigay ko sa iyo lahat ito. Sabi ni Jesus Christ, nasusulat, huwag mong tuksuhin. Tapos ano sabi ni Satan, i-worship mo ako. Ano sabi ni Jesus Christ? Verse 10, and then Jesus told him, go away, Satan, because it is written, nasusulat. You must worship the Lord your God and serve Him only. Diba? Kapag ikaw ay tinutokso ng kaaway, kapatid, halimbawa, napipikong ka na, inaaway ka, o may kaaway ka na, it is written, love your enemy. Amen. Amen? May cosa si Pastor? Amen. Diba? Pinipersecute ka. Sinasabihan ka, di ka totoong Kristiyano. Sabi ng Bible, pray to those who persecute you. Ipag-pray mo. Diba? Kung wala kang pagkain, diba? Kailangan mo ng pera. Lord, nasusulat, God will provide all my needs. Amen. Diba? Hindi yung, wala ko pera. Ano ba naman buhay eh? Kamalas man yun, uy. Wa mang kwarta, wa panjuwa. Ano yan eh? May cosa si Pastor. Di ba? So napakahalaga na makita natin salita ng Diyos na napakahalaga. At importante sa part ng ating buhay. Ganyan po ang ginawa ni Joshua. Mineditate niya yung Word of God. Next slide. Number 2. Apply the Word of God. I-apply mo. Ano po sabi? Next slide. Sabi gano'n, matatapos na po ako. You must keep speaking about the words of God's law. Think about what it says all the time. Sino nyo ha? Then you will be careful to ano po? Obey. Ang Bible, hindi yung puro knowledge. Ang Bible, ina-apply sa buhay. Ang Bible dapat nakikita sa buhay. Ang Bible, hindi lang puro salita, kung hindi dapat ito nakikita sa loob ng bahay, sa loob ng eskwelahan, sa loob ng pamilya, sa loob ng trabaho, sa loob ng negosyo. Amen. Ina-apply mo dapat yung Word of God. Walang kapangyarihan na salita ng Diyos, head knowledge lang yan kapag hindi mo ito in-apply. Amen. Amen? Kaya napakahalaga, i-apply mo yung salita ng Diyos. So kapag na-apply mo ang salita ng Diyos, doon makakaroon ng power. Gusto mo magbago sa iyong buhay? Sino gusto magbago sa iyong buhay? Apply mo yung Bible. Huwag mong gawin comics. I-apply mo yung Bible. Gusto mong umunlad? Apply mo yung Bible. Kasi ano daw sabi ng Bible eh. Amen? Gusto mong yumaman? Apply mo yung Bible. May cosa si Pastor. Pakisabi sa kapatid mo, kapatid, i-apply mo ang Bible sa iyong buhay. Dapat nakikita.
Ulitin ko, dapat nakikita ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Yeah? Kailangan nakikita yun eh. Nakikita sa pananalita mo, nakikita sa kilos mo, nakikita sa galaw mo. Di ba? Gusto mo na umuwi? Gusto niyo na umuwi? Di ba? Yan, tita. Ito ulit. Tracy kasi nagkakan ng lola mo. Di ba? Pakisabi nga po, dapat nakikita. Dapat nakikita. Sa buhay. Sa buhay. Ang salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, mag-uhian na tayo. Kung hindi ka rin magbabago. Kung hipokrito ka. Yung kunwari ka. Hindi ka totoo, umuwi ka na. Diba? Sabi ng Matthew, nung si Jesus Christ papasok sa Jericho, napupuri ang mga Hudyo. Sabi nila, Hosanna, Hosanna. Ano sabi ng Pharisee? Yung mga Pariseo. Patigilin mo, Jesus. Ano sabi ni Jesus Christ? Pag tumigil sila, uutusan ng Diyos Ama na yung bato ay magpuri sa akin. Eh, hindi tayo kailangan ng Diyos. Mawala ka sa church, Diyos pa rin siya. Mag-backslide ka, wag ka mag-church, Diyos pa rin siya. Magalit ka sa Diyos, Diyos pa rin siya. Ikaw at ako ang may kailangan sa Diyos. Kaya dapat mo sundin kasi yung mga inutos na Panginoon, hindi naman para sa Kanya. Ano mapapala ng Diyos kapag sinunod natin siya? Wala siya mapapala. Tama? Hindi ka pasibirin. Ano ang mapapala ng Diyos kapag sumunod ka? Pag sinabi ng Lord na mag-worship ka, para sa Kanya ba? Hindi. Para sa iyo. Bakit? Ibigkas niya eh. Pag sinabi ng Lord na mag-thanks ka, di ba? Para sa Kanya ba yun? Hindi. Para sa iyo yun eh. Pag sinabi ng Lord magpatawad ka, para sa Kanya ba yun? Hindi. Para sa iyo. Bakit? Eh kung di ka magpatawad, di hinakatak ka, patay ka. Gusto ka nga eh. Tama? Amen. Tignan niyo ako. Hindi ka kailangan ng Diyos. Kaya umayos tayo bilang Kristiyano. Diyos at Diyos pa rin siya. At hindi magbabago yung kailanman. Kahit ako, hindi ako kailangan ng Diyos. Ako ang may kailangan sa Kanya. Pakisabi sa katabi mo, kapatid, hindi ka kailangan ng Diyos. Ikaw ang may kailangan. Kasi tinan nyo mga kapatid. Kapag ikaw sumampalataya sa Panginoon, maliligtas ka eh. Pero kung hindi ka sumampalataya, okay lang. Kasi marami pa naman dapat maligtas doon. Ayaw maglingkod? Ayaw magpakatotoo? Marami niya pipiliin ng Diyos para magpakatotoo sa Kanya. Aha? Ayaw maglingkod? Marami pwedeng maglingkod na pwedeng piliin ng Diyos. Kung ayaw mo maglingkod. Pero pagdating ng araw ng paghukom, pag-araw ng judgment, wala sisihan. Tama? Kasi lahat ng bagay ay may tamang oras. At lahat tayo, ikaw ako, mayaman, mahirap, may ibig o wala, paano to kalmo, haharap ka sa Panginoon. Tanong,
Kung sakali, humarap ka sa Panginoon. Kasi, halimbawa, patay ka na. Buti pa nga, niligtas tayo ng Panginoon sa mga kapahamakan sa ating buhay. Eh. Alam niyo kung ako niligtas ng Panginoon, kagaya ko mga minamahal. Nako, kami ho'y nag-drive ng aking asawa. Nakatulog ko sa motor niya. Ang laki ng kaba ko. Kasi alam kong tulog eh. Paano ko nalaman? Yung helmet, tumutok sa ito. Ang laki ng kaba ko. Eh, skyway kami. Isang kembot ko, isang pinasakyan ng sakyan, mawabol yung motor, patay kami dalawa. Kaya tanong sa akin, buhay, paano ko humarap kami sa Panginoon? Kaya ganun na lamang yung aking katapatan sa paglilingkod sa Diyos. At nawa kayo din. Kaya ganun na lang ako magsakripisyo sa Panginoon. Kasi iniligtas niya ako. Iniligtas niya yung buhay ko. Kaya dapat ikaw din, ganun kapatid. Masakit? Masakit? Amen? Masakit? Masakit ba? Pasalamat ka, nasaktan ka. Pakisabi nga, aw. Pero masarap. Amen? Kasi real talk eh, di ba? Kaya kailangan sundin mo yung salita ng Diyos. Kailangan mo maging seryoso sa Panginoon. Amen? Tuloy natin. So, kailangan i-obey mo sa salita ng Panginoon. Ano ngayon kapatid ang mapapala natin kapag tayo sumunod sa Panginoon? Next slide. Ang sabi nga nun, Deuteronomy chapter 6 verse 3. Listen Israel, be careful to obey. Pakisabi po, be careful to obey. Be careful. Maingat na sumunod. Ingat na sunod. Sabi ganun, so your life may go well para maayos ang iyong buhay. Kung gusto mo maging maayos ang buhay mo, sumunod ka sa Diyos. Huwag kang sumunod sa katabi mo. Sumunod ka sa Diyos. Aayos ang buhay mo. Amen. Amen. Aayos ang buhay mo. Kasi kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, hindi maayos ang buhay mo kahit gusto mong ayusin buhay mo, hindi. Balik ka pa rin sa bisyo. Kahit inatago mo. May Diyos eh. Balik ka ng balik saan? Sa mali mong gawa, sa pagsisinungaling mo. Kahit na, naloko mo na ang lahat, pero ang Diyos kailanman hindi mo siya maluloko. Kahit tabo ka ng tabo, sumayap niya sa harapan ng Diyos. At isang araw, kapatid, haharap ka sa Panginoon, ipapakita yung lihim mo. Amen. At pagdating ng araw na yun, kapatid, siguro wala kang mukhang ipapakita sa harap ng libo-libong tao. Hindi mo siguro kaya ipakita yung mukha mo kasi ang ganda mo sa harap, pero ang likod mo, ang pangit. Maayos ka sa harap, pero ang loob mo bulok. At isang araw, i-expose yun ng Diyos. Maluloko mo pastor mo. Maluloko mo asawa mo. Maluloko mo nanay mo. Maluloko mo tatay mo. Maluloko mo kapatid mo. Pero ang Diyos, kailanman hindi mo siya maluloko. Amen. Thank you, Lord.
Kaya, kung ako sa'yo kapatid, huwag mong sundin yung laman mo. Yung hilig ng laman mo, yung sarap ng laman mo. Ang sundin mo, yung salita ng Diyos. Pastor, masarap kasi. Yung kasarapan mong yan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Magpustahan tayo. Nagsuga si Pastor, magpustahan. Sa pool? Kailangan. 2026 na. Kasi gusto ka magkaroon ka ng victorious life mo. Amen. Di ba? Hanggang ngayon, scammer ka pa rin. Tago ka na. Sundin mo yung inutos ng Lord, maging tapat ka. Pakisabi po, maging tapat ka. Magiging tapat ka. Next slide. Seek God's guidance. Napakalaga para magtagumpay ka sa iyong buhay, hanapin mo yung guidance ng Diyos. Hanapin mo ang guidance ng Diyos. Ulitin ko. Hanapin mo ang guidance ng Diyos. Huwag ang barkada mo. Huwag ang kaklase mo. Huwag yung nasa paligid mo. Ang hanapin mong advice ay advice na galing sa Diyos. Pakisabi nga po, advice na galing sa Diyos. Advice na galing sa Diyos. Tingnan niyo po, nung natalo si Joshua ho eh. Ano nangyari kay Joshua? Ano nangyari? Talo. Nung natalo si Joshua, ano yung sabi ka na? Verse 5. Then the men of Ai killed about 36 of them, pursuing them outside the city gate, as far as Shibarim, killing them as they descended. As a result, the army became terrified and lost their confidence. At this, Joshua tore his clothes. Kasi natalo nga sila. Isang beses sila natalo. At nung natalo siya, natalo si Joshua. Ano ginawa ni Joshua? Pinulit niya yung kanyang damit. Kasi alam niyang may problema. Alam niyang may problema. Kapatid, kapag walang pumapasok sa'yo, pera, tanungin mo, ano problema sa akin, Lord? Amen. Kapag yung blessing na dumating sa'yo ay biglang nawala at kayang pawala, tanungin mo si Lord, Lord, bakit po siya mawawala? Anong problema sa akin? Kapag yung trabaho mo nawala sa'yo, tanungin mo, bakit yung hindi trabaho? Tanungin mo si Lord. Lord, ano pong problema sa akin? Bakit ako iniwan ng pamilya ko? Ano problema sa akin? Bakit nakagagalit sa mga pamilya ko sa akin? Ano problema sa akin? Amen? Bakit ayaw nila akong makasama? Ano problema sa akin? Bago mo hanapin ang problema sa iba, hanapin mo muna ang problema sa iyong sarili. Amen. Every time po mga kapatid, kapag may financial problem kami, hindi na mawawala yan. Tinatanong ko si Lord, anong kasalanan po Lord ang nagawa ko? Amen. Inaamin ko pagkakamali ko at binabago ko sarili ko. Amen. Kasi alam ko, ang kalagayan ko sa harapan ng Diyos. Aaminin ko yun.
Kasi tama pag-iisip ko eh. Bago sila awi, bago si mama, ako muna. Baka mali ako. Bago yung church, ako muna. Ang ginawa ni Joshua, nung natalo siya, hindi siya lumabang kagad. Ang ginawa niya, inulit niya yung kanyang damit, fell on the ground, nagpakumbaba siya, and to the Ark of the Covenant, doon sa presensya ng Panginoon. Hinanap niya si Lord. Kapag mayroong problema sa buhay mo, kahapon po mga minamahal, doon po tayo, kaya Pastor KP, may seminar po doon ng prayer, intercession. May nagpa-pray sa akin, laki ng tiyan. Tapos sasakit-sakit. Lumal sa iyong karga. Paano ka nakapasok? Anong kasalanan? Mayabang kasi siya. Sabi ko doon, mag-repent po kayo. Kaya ayaw mag-repent. Ayaw magsisi. Di tinatanggal sa kanya. Umaga ng mga 20 minutes. Kung mag-repent na siya, kung inalis yung karga. Kita nga ni Mami. Napakahalaga yung kapatid. Bago ang iba, sarili muna. Bakit si Joshua dito? Siya yung leader eh. Siya yung head of the family. Siya yung pastor ng kanyang pamilya. Siya ang pastor ng Israel. Wala na si Moises eh. Bakit nagulo? Bakit kami natalo? Ang ginawa ni Joshua, nagpakumbaba siya. And covered their heads with dust. Verse 7. Tingnan nyo ha. Nagtanong siya, Lord God, Joshua asked, why have you brought these people across Jordan River to hand us over to the Amorites? So will we destroy? Would it have been better for us to be content to settle in other side of the Jordan? Lord, bakit ito pinalabas sa bansang Israel na ito? Para ganito, Lord, bakit ito pinagpala naman sila at papaluin mo rin pala? Bakit mo, Lord, binigay ang promised land sa kanila at matatalo din po pala sila? So, nag-inquire siya sa Panginoon. Nag-seek siya ng guidance sa Panginoon. Hinanap niya ang sagot sa Diyos. Hindi niya hinanap ang sagot sa Facebook. Hinanap niya sa presensya ng Diyos yung kasagutan sa kanyang tanong. May kausap si Pastor. Kung ikaw lamang, kapatid, alam mo may problema sa sarili mo at kaya mong aminin yung problema sa sarili mo, kapatid, at nagpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos, magtatagumpay ka. Meron ho nagtanong sa akin, Pastor, bakit isang taon walang pumasok na income sa akin? Isang taon. Alam mo, sabi ko sa kanya, ano ang sabi ng source sa iyo? Hanapin mo ang sabi ng source. Sino ba ang source ng blessing? Sino po? Sino po? Sino nagbigay ng blessing? Lord Jesus. Pwede niya ba tanggalin? Amen. Sino nagbigay ng blessing? Si Lord Jesus. Pwede niya bang bawiin? Amen. Kaya sabi ko sa kanya, blessing is a testing. Dahil isang tiglap lang, wala lahat yan. Isang tiglap lang. Kahit ang buhay natin, isang tiglap lang, wala yan. Lalo na sa mga lalo na sa mga bumabiyahe.
Isang iglap lang. Pumunta ko kami dito, may nagpanggahan kami pa sa bypass eh. Babae nagmamanyo. Kita mo isang iglap lang, pwede mamatay yung driver. Saktong-sakto yung ano eh. Eh kung nauna kami tatamaan. Eh nagmamadali na kami kasi late. Kung nauna ako doon, maganda rin ang Panginoon. Iniyanan niyo sa malit kami. Kasi kami dapat yun eh. Kasi kami kasunod. Eh ako nasa driver's seat. Pa-U-turn siya. Kasi wala sana Pastor Bernard ngayon, nasa ospital. Kaya utang ko ang buhay ko sa Diyos. Utang mo rin ang buhay mo sa Diyos, kaya umayos ka. Sabi mo sa ating kapatid, ang buhay mo ay utang mo yan sa Diyos. Kaya umayos ka. Hindi sa'yo yan. Intindihan niyo po. Tanungin niyo sila mama, ang mami, saka sila awi. Magkasunod lang kami. Siguro mga difference na mga 10 seconds, 10 to 15 seconds. Kasi kung nagkataon, kami yung tatamaan. Pero iningatan pa rin kami. Amen? Sapagkat reklamo ang Diyos. Pakisabi nga po, obey God. Tutin natin, obey God. Diba? Tingnan niyo po Next slide. Verse 10 and 11. Masabi ka na, pakibigay ko pa sa pakibigay ko. Sabi nga lang, anong sabi ng Diyos? Nung nagtanong si Joshua kung ano yung problema sa kanya, Lord, ano po problema? Lord, ano po problema? Ano sabi ganon? Get up. The Lord replied to Joshua, why have you been falling on your face? Israel has sinned. Nagkasala ang Israel. So kapag nawala ang blessing sa'yo, at wala pumapasok na blessing sa'yo, Lord, ano po ang kasalanan ko? Amen? Amen? Lord, ano po ang kasalanan ko? Bakit hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho? Anong kasalanan ko? Anong problema sa akin? Bakit hindi ma-approve yung aking application? Anong kasalanan ko? Kagaya niya mga kapatid, nag-apply ako sa Macau. Apply kami mag-asawa sa Macau. Hindi ako natanggap. Lord, anong kasalanan ko? Okay kami mag-asawa luwaan. Alam mo, sabi ng Lord sa heart ko, nasa Bulacan na kami. Ang kasalanan mo, tinawag kita magpastor kung ano-anong ginagawa mo. O ngayon, nagpastor ako. Eh, napapunta ko trabaho, nagsarado eh. Buti na, itong simbahan na ito, hindi pa nasasara. Pinapapala pa, no? Hindi. Diba? Kapag ito nasarado pa, ewan ko na lang. Ako lang may problema talaga. Yun yung kasalanan ko. Hindi ako sumunod sa Diyos. Parang wala po pero. Amen. Kasi gusto ko magtagumpay kayo eh. Diba? Nasabi nga nun,
They broke my covenant that I commanded them by taking some of the things that have been turned over to destruction. They have stolen, nagnakaw kasi sila, kasalanan nagnakaw. Amen. Oh, pagkasabi nga po, huwag kang magnakaw. Huwag kang mangungupit. Magbayad ka ng utang mo. Kasi pag hindi pagbabayad ng utang, pag nanakaw din yun eh. Amen? Oh. Ang problema kayo dyan? Kayo? Hindi ba? Next step, natapos na ako. Serve the Lord. Everybody say, serve the Lord. Serve the Lord. Maglingkod ka. Maglingkod ka. Nung pinapasok na ng Diyos sila Joshua doon sa promised land, ibinigay na ng Diyos yung promised land sa kanila. Ibinigay ng Diyos yung kanilang blessing. Naglingkod si Joshua. Tingnan niyo po ang sabi, mga kapatid. Chapter 24, verse 15. If you think it is wrong, King, for you to serve the Lord, then choose yourself today whom you will serve. The gods whom your ancestors served on the other side of Euphrates River, or the gods of Amorite on those territories you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Sa Tagalog, anong masama sa paglilingkod sa Diyos? Pumili kayo ngayon kung sino paglilingkuran ninyo. Ang mga Diyos-Diyosa sa Euphrates o yung Diyos-Diyosa ng mga Amorito. Sa mga teritorya o teritoryo na naroon kayo. Pero ako at ang buong pamilya ko maglilingkod sa Diyos. Tanong, kanino ka maglilingkod? Pera? Sarili mo? Gawin mo yan. Ako maglilingkod sa Diyos. Ako at ang pamilya ko maglilingkod sa Diyos. May nagtanong sa akin, Pastor, ano bang pangarap mo sa buhay? Ano yung tanong ko? Wala na. Magawa ko lang yung pinapagawa ng Diyos sa buhay ko. Masaya na ako. Alam ko bakit? Tanong nyo bakit? Tanong nyo bakit? Hindi na ako nakatingin dito. Nakatingin na ako sa kabilang buhay. Abong seminar natin kahapon doon sa Tigre. Meron itong batang iyak ng iyak. Ang pangalan niya Abside. Ang pangalan niya Abside. Ano pangalan? Abside. Iyak siya ng iyak sa... Habang nag-pray, kasi ang seminar school of prayer intercession yung ginawa natin. Napos-pos siya ng Holy Spirit. Ang dami nag-speak in tongues doon. Nag-tongues sila. Tapos-pos. Pagkatapos, tinawag niya ako. Kaya, Pastor, iyak siya na iyak. Pastor, hindi mo bakit? Hindi pwede magsinungaling yung bata eh. Hindi pwede magsinungaling yung bata. Pero yung mga 80s, 60s, 70s, pataas para magaling na magsinungaling yan. Pero ang mga 12, 13, ang hirap magsinungaling yan. Ano masabi niya? Pastor, habang nagtuturo ka, nakita ko sa likod mo, laking mansyon sa langit. Napakalaki, Pastor. Napakalaki. Napakalaki, Pastor. Mansyon mo. Alam mo, naiyak ako kung sinasabi ng bata ko. Alam mo bakit? Ilang pangarap ko sa langit. Anong silbi ng pera ko dito kung hindi naman ako pupunta sa langit? Anong silbi ng kasikatan ko kung hindi ako pupunta sa langit? Anong silbi na marami kayo dito kung mismong pastor ang hindi pupunta sa langit?
My goal is not to please men. My goal is to please, mapasaya yung pinagkakautangan ko ng loob at yung may si Jesus. Dahil pinatawad niya ako, pinagaling niya ako, niligtas niya ako, minahal niya ako. Isa lang ako, magiging ko siya. Sige, Pastor Bernard. Let's see, Pastor Ravi, cellphone ko po. Pastor Ravi, cellphone ko po. No? No? Ah, ay, sorry. Hindi ka nakita. No? Mga kapatid, tingin ko sa bagay. This is the last question. Last question, tingin ko sa bagay. I want you to become serious about this question. Ay, nakamabilit. Sino paglilingkuran mo? Kliyente? Magulang mo? Kaibigan mo? Barkada mo? Pag-aaral mo? Paglilingkuran nyo na sila. Pero ako, asawa ko, ang nanay ko, naglilingkod kami sa Diyos. Iwan nyo na ako. Iwan nyo na ang YGA Church. Pero hindi titigil ko na maglilingkod kami sa Diyos. May pera o wala, maglilingkod ko sa Diyos. Kasi ang laman ng puso ko ay hindi ang sarili ko. Ang laman ng puso ko ay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Ang laman ng utak ko ay hindi pera, hindi katanyagan, hindi pagalingan. Ang laman ng puso't isipan ko ay ang Diyos. Isang tao lang ang magbago, solve na ako. Isang tao lang na iwan yung bisyo, masapat na ako. Isang tao lang, mahalin yung kanyang asawa, mahalin yung kanyang anak, masaya na ako! Eh, isang napakarami natin, hypocrite naman tayo. Hindi ako actor sa tithes and offering ninyo. Kaya kong mabuhay ng walang pera. Pero hindi ko kaya mabuhay ng walang Diyos. Hindi. Nakagan tayo? Kaya ako. Kaya kong maglingkod kahit naglalakad ako. Kaya kong maglingkod kahit nagugutom ako. Kahit wala akong maglilingkod ako. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Maging seryoso kayo sa gawain. Talikuran nyo kasalanan nyo. Talikuran nyo ang bisyo nyo. Tamahalin nyo ang pamilya nyo. Maging totoo kayo. Yun ang pangarap ko. Kaysa naglolokohan tayo. Hindi nyo ako mabibili. Hindi. Bigyan mo ko ng 3,000, 5,000, 50,000 motor, sa'yo na! Pero tanggalin mo si Kristo? Hindi. Paglalaban mo yun hanggang kamatayan. Ipaglalaban ko sa'yo si Kristo. Kahit patayin ako, kahit iwan niyo ako, kasi hindi nyo ko kaya niligtas. Ito, hinapako rito. Itong napako ang nagligtas sa akin. Sa kanya ko may utang na loob.
Kaya gano'n na lang ang pagsisikap natin. Gano'n na lang pagsisikap ko. Gano'n na lang pagsisikap ni Pastora Evelyn. Gano'n na lang pagsisikap ng bawat isang leader na rin po. na. Bago ka na. Huwag tayo hipokrito. Paano pag wala ka ng pera? Magiging ka ba? Pag nawala ng lahat sa iyo, maglilikod ka pa ba? Kapag hindi ka napagbigyan, maglilikod ka pa ba? Kapag nakorek ka, maglilikod ka pa ba? Buhay ang ibinigay ko sa Diyos ko. Pero malaking kagalakan sa akin na paglikuran yung namatay dito. Hindi niyo ko kayang iligtas. Yung nakapako dyan, ang may kakayanan magligtas sa akin. At siya din ang may kakayanan magligtas sa inyo. Kaya tatanungin ko kayo, kanino ka maglilingkod? Huwag niyo sabihin ng gawin niyo. Sunod na dito, wala kayo. Sunod ng gawain, wala kayo. Hanggang nahihina si Pastor, ipaglalaban ko si Kristo. Kahit mag-isa na lang ako. Wala kayong napapansin. Tuwing Wednesday mag-isa ako. Ang lalo ng pinaglahan mo. Makapray lang ang bawat tayo sa inyo. Hindi ako nag-din, I love you kayo, wala kayo lang. Okay sa akin. Kasi nabuhay ako na wala. Pero mawala si Jesus sa buhay ko. Mawala si Jesus sa buhay ko, hindi ko kaya. Mawala ang asawa ko, wag na siguro. Hindi ako yung wala pamilya ko, hindi na kumakuha. Kamukuha yun. Pangalawa, ng malaking pagkakalala ko sa nanay ko. Nang dahil sa kanya, nakilala ko si Kristo. Tinubog niya, tinuwid niya, tinalo niya, kinurot niya, pinagalitan niya ako para umayos ako sa paglilingkod at nabigat ako sa Diyos. Kaya pangalawang may utang na loob ko sa kanya. At kahit tinap ako, pinaglilingkuran ko siya. Nang hindi siya na born again, hindi ako naliligtas. Walang Pastor Bernard sa harapan ko. Kaya ako, magdilig ko sa Diyos. Sana ikaw din. Let's all stand up. I want you to close your eyes right now. Pikit ang bawat isa. Pikit. 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 Kausapin mo si Lord. Walang didilat.
kanino ka maglilingkod. Kung ikaw ang kinakausap na doon at tinatanong ka ng Holy Spirit ngayon, kanino ka maglilingkod? Gusto mo maglingkod kay Lord buong buo sa iyong buhay, buong buo. Pero sabihin mo, Lord, ako po yung gusto ko maglingkod sa iyo. Totoo, walang pagkukulwari, walang nakipagtutukan. Totoo sa puso ko, Lord. Taas mo yung kanang kamay. Kausapin mo siya. Sabihin mo, Lord, dinidedication mo na siya. Sige po, just open your lips. Let the Holy Spirit move into your heart. Let the Holy Spirit speak to your heart. Rabakanda lalabasiki lalabahanda. Yes, Lord God. Kausapin mo si Lord. Kausapin mo si Lord. Sabihin mo, Lord, gusto ko po maglingkod sa iyo. Higit pa sa pangarap ko, higit pa sa pera, higit pa kung kanino, Lord ka. Kahit ako na lang po, Panginoon, na mag-isa, maglilingkod ako sa iyo. Talk to Jesus right now. Talikuran mo na ang mga sikreto mo na kasalanan. Talikuran mo na ang mga lihim mong kasalanan. Talikuran mo na. Hallelujah. At kung ikaw ay gusto mo maglingkod kay Lord, sumunod ka sa next panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, malapit ko ako sa iyo. Panginoon, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka sa buhay ko. Hindi ko kayang huminga kung wala ka sa buhay ko. Hindi ko kayang maging masaya kung wala ka sa buhay ko. Panginoon, ikaw at ikaw lang at ikaw lang. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pagtaas ko ng aking kamay na ito, tulungan mo ako na tumalikod sa mga kasalanan ko, lihim kong kasalanan. Tulungan mo ako mapaglabanan ito. Ama, biyayaan niyo po ako sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo rin po ako, Diyos, na makapaglingkod ng tapat at totoo sa iyo, na walang pagkukunwari
Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po, Diyos, sa iyong